Una sa lahat, babaeng kumakain ng burger sa Parañaque, hinold up. Tinutukan ng patalim ang biktima. Natangay ng suspect ang mga mamahaling gamit ng babae. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Ilang OFW sa Europa nagbanta na hindi raw magpapadala ng isang linggong remittance dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ang panawagan ng palasyo, kumalma. PNP tinawag na fake news ang sinasabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tinanggalan daw siya ng security detail. Paglaban sa fake news, paiigtingin ng Malacanang. Pati nga ang letrato ni First Lady Lisa Araneta Marcos sinasabing edited daw. Ang NBI naman nakabantay pati raw sa mga nasa mainstream media. 30 milyong pisong halaga ng smuggled na asukal nasabat sa Subic. Planong pailawan ng Bulkang Mayon sa Albay, nagagastusan ng kalahating bilyong piso. Hindi na tuloy matapos batikusin. At sa Frontline Showbiz, Miley Cyrus, K-pop group na 17 at iba pa magka-comeback. Nagbanta ang ilang grupo ng mga OFW sa Europa na hindi magpapadala ng remittance bilang pagkondena sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Panawagan ng palasyo kumalma dahil pamilya rin nila ang apektado. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kumakalat ngayon sa social media ang panawagan para magsagawa ng OFW Zero Remittance Week. Inisyatibo raw ito ng may Sug Croatia chapter sa Europe. Pagtutol daw nila ito sa hakbang ng gobyerno ng Pilipinas na iparesto at i-turn over sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalakip din ito ang panawagang ibalik sa Pilipinas ang ating Pangulo. Kinumpirma yan ng isang opisyal ng grupong may Sug Croatia. Napili nila ang March 28 kasabay ng 80th birthday ni Duterte. And I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. Ang remittance ay ang ipinapadalang pera ng mga OFW sa bansa para sa kani-kanilang pamilya. Kaya ang Malacanang nanawagan sa mga OFW sa Europe na maging mahinahon. Kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. Iginiit din ng palasyo na sumusunod lang sila sa proseso. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nakatakdang dumating sa The Netherlands ang ilang miyembro ng pamilya Duterte para sa kaarawan ng dating Pangulo. May bago namang banat si VP Sara Duterte sa administrasyon. Nasa frontline na balitang yan, Joey Francisco. Napakalamig maghapon sa Dahig, pero hindi nagpatinag sa paghihintay sa labas ng Scheveningen Prison ang mga Duterte supporter. Kaya naman, tuwang-tuwa sila nang dumating si Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag niya ang sinasabing baka wala ng Pilipinas sa 2028. Ayon sa Vice, nawala na kasi ang pag-asa ng mga Pilipino dahil walang ginagawa ang gobyerno. Well, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up, but it seems that we are working to go to the dumpster. Nilinaw din niya ang sinabi niyang pwedeng mangyari sa kanyang ama ang nangyari noon kay dating Senador Ninoy Aquino. Ang binabasihan lang natin is kung ano yung nangyari noon. Ito ay nagpapakita kung ano yung kapasidad o capacity nila. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino.
Ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong. Correct. Those were my fears for the life of my father. Hindi rin niya daw pinagre-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinabi ko lang kahapon, Andun siya kahapon eh. nananawagan Andun siya kahapon, si Maris. Bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them example. Wala namang direktang sagot si VP Sara kung pwede pang ampunin si re-election ni Senator Amy Marcos matapos tila maetsapwera sa admin slate. And it's sad that this happened to Senator Amy Marcos. Pero I truly appreciate the fact Mananatili sa Netherlands si VP Sara hanggat hindi pa kompleto at aprobado ang legal team ng kanyang ama. Pero malapit naman na raw siyang samahan dito ng inang si Elizabeth Zimmerman. Parating na rin ang common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia at anak nilang si Kitty. Sakto sa 80th birthday ni Digong sa March 28. wala man kaming problema. Kaming magkakapatid, wala man kaming problema. Yung mga nanay namin may problema. Pati ang palasyo, nauna na ring bumati ng happy birthday sa dating Pangulo. Kantahan natin ang happy birthday. Yun lang po. Siyempre birthday po yun. Kailangan po maging maligaya ang taong nag-birthday at wini-wish po natin siya ng happy birthday. Nagbabalita mula sa Frontline, Jovi Francisco, News 5. Itinanggi ng Philippine National Police ang aligasyon ni Senator Bato de la Rosa na tinanggalan nila ng security detail ang senador. Tiyempo ang usapin sa posibleng pagpapaaresto kay Bato ng ICC. Narito ang aking report. Kung kailan umuugong na susunod siyang ipaaresto ng International Criminal Court, doon naman daw binawian ng security detail si Senator Bato de la Rosa, partikular ang mga nagbabantay sa kanya sa Davao. Ayon kay de la Rosa, nakumpirma niya ito nang umuwi siya roon kahapon at hindi naabutan ang dalawang pulis na palaging nagbabantay sa kanya. Gayunman, naiintindihan naman daw ito ni Bato. Nag-iingat ang mga commander nila. Yung mga unit commander ba, nag-iingat na hindi masilip. Hindi masilip na? Na may tao sila sa akin. Mainit man ang gobyerno sa akin, di ba? May hiwalay rin daw siyang security sa Maynila na galing din sa PNP. Pero wala pa raw impormasyon ang senador kung binawi na rin ito. Pero naman sinabi na dahil anytime pwede mo na sila i-recall. Matapos i-recall ang kanyang security detail, marami raw nag-apply na retiradong pulis at sundalo para mabantayan siya. Nasa 10 raw ang tinanggap niya sa mga nag-apply. Hindi naman daw nababahala si Senator de la Rosa para sa kanyang kaligtasan, lalo na tuwing nasa Davao siya dahil anya, home court niya doon at halos lahat kakilala niya. Hindi rin daw limitado ang kanyang kilos at tuloy siya sa pangampanya kahit sa labas ng Mindanao dahil wala pa naman daw inilalabas na warrant of arrest laban sa kanya. Sagot naman ng Malacanang tungkol sa pag-recall ng security detail ng senador. Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Baka kasi po nawala po siya. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Pero giit ng PNP, fake news ang sinasabi ni De La Rosa na binawian siya ng security detail. Base raw yan sa impormasyon na binigay sa kanila ng Police Security and Protection Group o PSPG. Nang tanungin naman si De La Rosa kung susuko siya sakaling iparesto ng ICC, Kung hawak nila ng warrant of arrest na issued by local court, yan, pwede ako magparesto. Pero kung hawak na ng warrant of arrest ay galing sa ICC, hindi ako magparesto. hindi rin daw uubra kung mag-disguise o ibang anyo siya para makapagtago. Tinry ko, nag-cap-cap ako, nag-jacket ako, nag-mask ako. Nakita ko lang isang tao doon sa Bicol. Sabi sa akin nung tao nagbibinta doon sa Bicol ng kamuti, kilala kita. Si Bato ka. Si Bato ka. Sabi mo, wala, napatay na. Sa ngayon, wala raw balak lumabas ng bansa si De La Rosa. Kung magtataguman daw siya, dito lang sa Pilipinas. Pero ano raw ba ang gagawin ni Bato para hindi siya tuluyang maaresto? Kung sa tanga-tanga. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos nanawagan sa paglaban sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Yan ay matapos mag-trending umunoy edited photos si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang NBI naman nakabantay hindi lamang daw sa mga vlogger, kundi pati sa mainstream media sa laban ito kontra fake news. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Trending
Huli ngayon ang larawang ito ni First Lady Liza Araneta Marcos habang kasama ang mga miyembro ng Asian Cultural Council sa Pangarap Clubhouse sa Malacanang nitong Sabado. Pero ang say ng ilang netizens, edited daw ang First Lady sa litrato. Noong isang linggo pa maugong ang bali-balitang wala sa Pilipinas ang First Lady matapos umanong maaresto sa Amerika, bagay na ilang beses nang pinabulaanan ng palasyo. Pero pati ang family picture ng pamilya Marcos na pinost din ng First Lady noong linggo, hindi rin nakaligtas sa mga batikos. Mukha rin daw photoshop ang Pangulong Marcos. Pero tinanggi ng Malacanang ang lahat ng mga paratang. Kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited. Nandun po ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Utos daw ng Pangulo labanan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Gaya na lang ng iginiit ni Attorney Harry Roque sa kanyang Facebook Live na nag-asam daw noon si PBBM ng posisyon sa gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot dyan ng palasyo, Fake news? Fake news. Prove it. Sa ngayon, 20 vloggers at content creators ang iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation dahil sa pagpapakalat ng fake news. Pero sabi ng NBI sa programang StoryCon ng One News, kahit sa mainstream media ay hindi lusot sa pagbabantay nila. Meron tayo mga nasa mainstream media na dumalampas na doon sa parameter ba ng pagbibigay lamang nila ng comment. Nakakakomit na sila ng libelous remarks, nangiinis na. Una nang nagpaalala ang Commission on Human Rights sa mga law enforcement agency na maging maingat sa paghihigpit sa online content. Nagdudulot daw kasi ito ng anilay chilling effect sa freedom of expression na protektado ng saligang batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. At eto na nga po, meron ng crackdown sa kung tawagin ng ilan ay fake news, disinformation at misinformation. Noong nakaraang linggo, ilang mga vlogger ang ginisa ng House TRICOM dahil sa mga alegasyon ng pagkalat ng fake news at misinformation. Ang ilan sa kanila na pagbantaan pa na ma-cite in contempt at makulong. Ang NBI naman nang huli ng isang content creator sa Cebu na nagpakalat daw ng peking quotation na galing daw kay Pangulong Marcos na gagawin ng legal ang droga. Ano ba ang sabit kung magpapakalat ka ng fake news? Ito po. Sa napakalumang revised penal code na pinasa noong pang 1930s, pinagbabawal ang tinatawag na false news. Lalong-lalo na ang false news na maaaring maging panganib sa public order at makasira sa interes ng Estado. Ang parusa po riyan kulong ng 1 to 6 months at penalty na hanggang 200,000 pesos. Yan daw po ang Article 154 ng Revised Penal Code ang ikakaso ng NBI dun sa vlogger sa Cebu. Pero sa 1987 Constitution, malinaw na binibigyang halaga ang freedom of speech, freedom of information at ang freedom of the press. Ibig pong sabihin, may karapatan ka sa sarili mong opinyon, pahayag at paniniwala basta lamang hindi ito lalabag sa batas. Kaya't bagamat nagkakasundo ang lahat na kailangang labanan ang fake news at ang disinformation, ang mas malaking tanong, sino ang magdedesisyon kung ano ang fake news at ano ang totoo? Halimbawa, ilan po sa mga panukala sa House TRICOM hearing ang pagbuo ng isang oversight council sa social media, katumbas po bale ng parang MTRCB o di kaya isang National Digital Responsibility Oversight Board. Sa parehong panukala, babantayan po ng isang grupo ang lalamanin ng social media para daw labanan ang disinformation. Sa kung anong paraan at sa papaanong palo, yan po ang hindi pa malinaw. Dito po medyo may pangamba ang ilang mga grupo. Kahit kasi ang ilang desisyon ng kasalukuyang MTRCB, minsan nagiging controversial din, lalo pag hindi aprobado ng MTRCB ang isang temang may kinalaman sa relihiyon o temang politikal. Ipauubaya ba natin sa pamahalaan ng desisyon kung ano ang totoo at tama at ano ang hindi? Bakit po importanteng tanong yan? Dahil po sa nakita natin sa mga nakaraang administrasyon, ipipilit parati ng isang administrasyon na sila lamang ang nagsasabi ng totoo at ng tama. At ang lahat ng alegasyon ng katiwalian o pang-aabuso ay imbento lamang ng kanilang mga kritiko. Fake news ika nga. Pero po sa kabila niyan, isang Pangulo na ang nakitaan ng Korte Suprema ng hidden wealth at isang Pangulo na convict ng pandarambong.
Isang pangulo naman ang nakakulong ngayon sa the Netherlands at naharap po sa kasong crimes against humanity. Yan parati ang dilema. Government regulation ba ang kailangan or better self-regulation? Sa kabila po niyan, naghihigpit ngayon ang mga otoridad sa issue ng pang-abuso raw sa freedom of expression. Ayon po sa NBI, minomonitor nila ngayon ang 20 vlogger or vloggers dahil sa pagkalat ng fake news. Hindi lamang po yan, pati mainstream media, kailangan din daw bantayan dahil meron ding ilan na nagmamalabis. Kung sakali, ayon po kay NBI Director Jaime Santiago, ito ang mga batas na maring nilalabag ng ilang mga vloggers at mainstream media. Ang libel at cyber libel o yung malicious imputation of a crime, vice or defect na nakakasira sa dangal ng isang tao. Ang inciting to sedition, ang pag-uudyok ng gulo, pagsuway o pag-aaklas sa pamahalaan. At ang unjust vexation, simple lang po yan, ang pang-iinis sa ibang tao ng walang sapat na dahilan. Giit po ni Santiago na isang dating pulis na kalaunay naging huwes ng RTC, sadyang iniingatan ngayon ng NBI na hanapan po ng balanse ang pagpapatupad sa mga batas na ito. Napaka-sensitibong paksa po kasi ito dahil sa kabila ng pagpapatupad ng mga batas na ito, sa huli, ang Bill of Rights pa rin dapat ang mananaig at hindi pa rin maaaring lumabag sa karapatan ng pamamahayag at sa freedom of expression. Naghain ng mosyon ng House Prosecutor sa Senado para utusan ito si Vice President Sara Duterte na sagutin ang impeachment complaint laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pinangunahan ni House Minority Leader Nonoy Libanan ang hanay ng House Prosecutors sa paghahain ng mosyon kay Senate President Cheese Escudero para ipag-utos na magsumite ng tugon si Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa kanya sa loob ng 10 araw. Tinanggap ng Senado ang mosyon kaninang umaga. Pero base sa naunang inilabas na kalendaryo ng Senado, June 2 pa nakatakda ang presentation ng Articles of Impeachment habang June 4 ang pag-i-issue ng summons. Higit 2 buwan pa yan mula ngayon. Pero ayon sa mga House Prosecutor, June 4 is not 10 days. Napakalayo po niyan. Parang ginigising lang namin, ito yung rules ninyo po. Kung may power sila o wala, we are not pressuring. We are doing our job. Kasama ni Libanan sa paghahain ng entry with motion to issue summons sa Senado, ang kasamahang prosecutor na si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Deputy Majority Leader Paulo Ortega at Assistant Majority Leader Jay Conghun. March 14 pa raw nila pinirmahan ang mosyon pero hindi lang muna ipinasa dahil ang buong akala nila nakabreak ang Senado. Apparently, nagkaroon po sila ng hearing last Thursday nung committee ni Senadora Amy. Ibig sabihin, nagtatrabaho pa rin po ang Senado. Nasa The Hague, Netherlands ngayon si VP Sara bilang pagsuporta sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hawak ng International Criminal Court. Kung nasa ibang bansa pa rin daw ang bise, oras na mag-issue ng summons ang Senado, pwede raw niyang ipadala ang kanyang sagot sa pinakamalapit na consulate. Hindi pa raw nakikita ni Senate President Cheese Escudero ang inihaing mosyon ng House Prosecutors. Pero ire-refer na raw ito sa Senate Legal Team at pag-uusapan bukas. Aaksyonan daw nila ito ng naaayon at sa tamang panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may namataang low pressure area sa bansa. 950 kilometers ang layo niyan sa silangan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo ayon sa Pag-asa. Pero ingat pa rin po dahil may dala pa rin yang ulan. Sa forecast ng Metra, lalapit ang LPA sa Caraga at saka ito dadaan ng Eastern Visayas. Nakikitang tutumbukin ito sa Biyernes ang gitnang Visayas patungong Palawan. Ayon pa sa Metra, bukas ay lalakas pa ang ulan sa silangang panig ng Mindanao. Sa Biyernes, posibleng malawakan na ang pag-ulan sa halos buong Visayas at Katimugang Luzon dahil sa LPA. Posibleng sa linggo pa ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, maaraw at mainit na panahon ang sasalubong bukas sa mga taga-Luzon. Pero posible pa rin ang localized thunderstorms sa Kabikulan. Showbiz tonight na tayo. Kinaaliwan ng netizens ang kulitan ni na social media personalities Minia at Bretman Rock. Yes, please. Okay. Where do you live from here? Ano ulit? Magtagalog ka na kasi!
Nagkita ang dalawa sa isang skincare clinic. Ipinost ni Mimiya ang happy meeting nila ni Bretman. Nasa Pilipinas si Bretman simula pa nitong March. Sabi ni Bretman, miss na niya si Mimiya. Nag-I miss you too rin si Mimiya at tinawag pang ate si Bretman. Balik serye ang aktor na si Gerald Anderson pagkatapos ng 3 taong break sa showbiz. Para yan sa Sins of the Father. Isa itong crime thriller mystery drama. Iikot sa kwento nito sa tanong na dapat bang pagbayaran ng anak ang kasalanan ng ama. Gaganap si Gerald bilang si Samuel na anak ng isang scammer. Powerhouse ang cast with Tirso Cruz III, Jessie Menjola, John Arcilia, RK Bagatsing, JC De Vera, Joko Diaz at Gerald Napoles. Comeback din ito ni Shaina Magdayaw. Abangan ang Sins of the Father soon sa TV5. Marami pa akong pasabog mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, hold-upper nag-sorry habang ino-hold up ang taxi driver sa Cebu. 30 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled na asukal na diskubre sa Subic. 6 na rider nahuli dahil sa drug racing sa Nueva Ecija. At pangalan ng second child ni V. Cortez at Kong TV, trending. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Masdan ang babaeng kumakain ng burger sa Olivares, Parañaque. Maya-maya, tinutukan siya ng patalim at hinold up ng lalaking naka-jacket at bonnet. Hindi nakapalaga ang biktima. Nakuha ang kanyang bag, cellphone at kwintas. Sa follow-up operation, naaresto rin ng hold-upper pero hindi na nabawi ang kanyang mga ninakaw. Sa pool sa dashcam ang pang-hold up ng isang lalaki sa taxi driver sa Cebu. Ang kawatan, nagawa pang mag-sorry sa biktima. Nasa frontline ng balitang yan ang ating Visayas correspondent na si John Aroa, exclusive. Sa video, makikitang sumakay ang isang lalaki sa taxi sa bahagi ng barangay Tabunok sa Talisay City, Cebu. Naka-face mask, sombrero at gloves ang lalaki. Mapapansin hindi siya mapakali habang nagkukunwaring abala sa cellphone. Ilang saglit pa, may dinukot ang lalaki sa ilalim ng kanyang belt bag hanggang sa tinutukan ng baril ang driver at nagdeklara ng hold up. Ulit ni boss, aray kwarta ko. Sorry boss, yung kwarta, hindi ko mamatay. Matapos makuha ang pera, bumaba at umalis na rin ang suspect sa eksklusibong panayam ng News 5 sa biktima. Hindi pa rin daw siya makabiyahe dahil sa nangyari. Natakot talaga ako. Talagang ganun pag tinutukan ka ng baril. hindi naman mabiro-biro yung baril na tinututok sa iyo eh. Kasi mayroon ako mga anak kasi maliit pa. Natangay sa 46 anyo sa taxi driver ang 1,500 pesos nakita niya sa pamamasada. Tinutugis na ngayon ng mga otoridad ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Nasa nasa 30 million pesos na halaga ng umano'y smuggled na asukal na galing Vietnam sa Subic, Zambales. Para maiwasan ang smuggling, pinaplansya na ng Sugar Regulatory Administration ang mga bagong patakaran pagdating sa pag-aangkat ng asukal at iba pang pampatamis. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Ininspeksyon ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang mga sakong ito sa Subic, Zambales. Sweet mixed powder ang deklarasyon sa shipment. Pero ang laman nito, 88% na asukal pala. Galing ang higanteng shipment ng hinihinalang smuggled na asukal mula sa Vietnam. 500 tonelada ang bigat nito, nakatumbas ng 10,000 bag at nagkakahalagang 30 million pesos. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, malulugi na naman ang mga magtutubo kung naibenta ang mga ito sa merkado. Hindi bababa sa 700 milyong piso ang mawawala sa industriya ng asukal kada taon. Sira yung mga plano natin. Parang yung supply na iniisip natin, iba pala. Kasi may nagsusupply na ibang daanan yung dinaanan. Puspusa na ang paghahanda ng SRA sa bago nitong patakaran sa imports.
Simula Abril, target singilin ng clearance fee ang mga mag-aangkat ng asukal at iba pang pampatamis. Nilinaw ng tanggapan na hindi ito pagpigil sa mga gustong mag-import. Bagkus, pag-alam ito sa kung gaano karaming asukal at pampatamis ang pumapasok sa bansa galing abroad. There was a suggestion coming from the concerned parties that instead of issuing an import clearance, we will just require them to pass a report. However, I explained to them that as legitimate companies, they can pass a report. But yung may masamang balak, hindi naman pwede nating hingian ng report. Naunang inantala ang clearance fee para makonsulta ang iba't ibang sektor. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Timbog ang 6 na rider na sangkot sa illegal na karerahan sa expressway sa Nueva Ecija. Matinding perwisyo raw ang dala ng mga nagda-drag racing sa mga motorista. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa pulsa video ang karera ng dalawang rider sa Barangay Umangan sa Aliaga, Nueva Ecija. Ang mga rider naglalakas loob kahit na madilim sa lugar. Wala pa silang suot na helmet at mga nakatsinelas lang. Maiingay din ang kanilang tambucho. Wala rin silang pinipiling oras, umaga man o gabi. At kahit may mga kasabay na ibang motorista, di pa rin maawat ang kanilang karera. At minsan, umaabot pa sila sa Central Luzon Link Expressway. Ang kanilang drag race, natuldukan ng mahuli ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa CLLEX, Miyerkules ng nakaraang linggo. 6 na rider ang nahuli, iba't ibang violation din ang nabisto, gaya ng pasong registration, walang side mirror, walang plaka, walang lisensya, walang ORCR, at iligal na nagpapalit ng kulay. Agad na pina-impound ang 6 na motorsiklo. Ayon sa HPG, isinumbong sila ng mga concerned citizen dahil sa perwisyong dulot nila sa mga motorista. Nag-i-schedule sila per barangay or per sitio kung saan talagang grupo-grupo ang makakalaban dito sa drag racing. Maabot po sa hindi baba sa 100,000 hanggang 150 per bitaw. Naharap sa patong-patong na reklamo ang 6 na drag racer. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Good news sa mga commuter, sumunod na rin ang LRT Line 1 sa pag-extend ng oras ng kanilang biyahe tuwing weekdays. Ang huling biyahe ng tren mula Dr. Santos Station sa Parañaque magiging 10:30 p.m. na ang oras mula sa dating schedule na 10 p.m. Habang ang last trip naman mula Fernando Po Jr. Station sa Quezon City magiging 10:45 p.m. na mula po sa dating oras na 10:15. Ayon sa pamunuan ng LRT1, layunin nilang makapagserbisyo sa mas maraming pasero, lalo na po sa mga ginagabayang uwi. Kahapon lamang unang mag-extend ng operasyon ang MRT3. Trending at pinagpepiestahan ng ilang netizens ang napiling pangalan ni V. Cortez sa second child nila ni Kong TV na Tokyo Athena. Looking gorgeous and excited si Mommy V sa kanyang maternity photo shoots. Ang caption niya, "Can't wait to see you, Tokyo Athena." Pero ang ilang netizens, aminadong pakialamera at nabaduyan daw sila sa pangalan. Walang basagan ng trip ang mantra ni V, kaya deadma lang siya sa bashers. In fact, second time na ito napapangalanan nila ang anak nila based on Greek mythology gods. July 2022, nang i-welcome nila ang first child nilang si Zeus Emmanuel o mas kilalang Kidlat. Susunod, sampagita vendor nanuntok ng rider at ng bato ng buhangin nang hindi raw bilhan. Liga ng basketball sa Batangas na uwi sa suntukan. At 500 milyong pisong halaga ng proyekto para sa aesthetic na pailaw sa Mayon, kinansila. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Basketball na nauwi sa wrestling at boxing ang nakuhanan sa live stream ng isang liga sa Rosario, Batangas. Nagbugbugan ng mga player na magkabilang koponan. Nagkainitan ng mga manlalaro sa gitna ng laro. Paalala ng mga otoridad, pairali ng sportsmanship at huwag dalhin sa court ang init ng ulo. Kapapasok lamang pong balita, madaraanan na po muli ang 4 na lane sa Marilao northbound ng NLEX kung saan may nasirang tulay. Simula mamayang 1:00 ng madaling araw, pwede na pong ulit daanan ang lahat ng lane doon. Dahil po dyan, asang gagaan ng trapiko sa bahaging yan ng NLEX sa mga susunod na araw. Nagpapasalamat ang pamunuan ng NLEX sa pag-unawa. Sa pulsa bidyong panununtok at pambabato ng buhangin ng isang sampagita vendor sa isang rider sa Quezon City. Hindi raw kasi bumili sa kanya ang rider. Pero ang giit ng nanay ng bata, pumalag lamang ang kanyang anak matapos siyang pagtripan. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu, exclusive. Trending sa social media ang dalagitang nagtitinda ng sampagita sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Bigla niya kasing sinuntok ang rider. Kapag pag-insan mo. Ayun o, ka ng ano. Saglit na pumunta ang bata sa harapan ng motorsiklo. Huy. Makukulong ka dyan. Maya-maya, dumampot siya ng buhangin at ibinato sa rider at angkas na uploader ng video. Ayon sa uploader, hindi sila bumili ng sampagita at hindi nabigyan ng limos ang bata kaya nanuntok at nambato ng buhangin. Hindi nakita sa video pero nandura pa raw ang sampagita vendor. Hindi na bagong senaryo sa kahabaan ng Mindanao Avenue ang mga namamalimos, mapabata o matanda. Karamihan nga sa kanila kung hindi nakasuot ng school uniform ang iba nagbebenta ng sampagita o di kaya may dala namang placard. Ayon sa Barangay Bahay Toro, inireport na sa kanila ng mga concerned citizen ng insidente. 12 anyos ang sampagita vendor na nasa video na si Angel, hindi niya tunay na pangalan. Yung bata, nandun lang siguro, naiinip, kumuha ng paninda ng sampagita doon sa kabilang, yung mga nagtitinda na dati na nagtitinda rin na mga taga sa Uyo, namamalimos, nagtitinda ng sampagita. Minsan nasasangkot din, minsan sa gulo. Sa pag-iikot ng News 5, nahanap namin ang kinaroroonan ng dalagita. Ayon sa kanyang ina, taliwas sa sinabi ng uploader, pinagtripan raw ng rider at angkas ang anak niya kaya ito pumalag. Nakaupo daw po siya doon sa bibato na yung pinasinahan siya. Nag-aayos daw po siya ng sampagita. Ngayon, pinagtawanan daw po siya ng dalawa. Tumayo sa sinundan niya. Huli na po namin narinig yung sinabi siya ng Kuba at saka Badyaw. Doon ko na lang po siya narinig yung pagtawid namin. Gusto raw ng pamilya nila na makausap ang uploader ng video para ayusin ang gusot. Pinagbawalan na rin daw nilang magbenta sa kalsada si Angel. Ang DSWD naman nakikipagtulungan na sa Quezon City LGU para matulungan ang pamilya ng sampagita vendor at hindi na magtinda o mamalimos sa kalsada. Mahalaga iyan na malaman natin yung reason kung bakit the reason na nag-uudyok sa bata na pumunta sa lansangan at magbenta nga po. Kinakailangan i-address kasi natin yung root causes ng problema within the family na nagre-resulta nga po sa gantong activity. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. The more, the merrier. Yan ang sinabi ng AFP sa posibilidad na mag-deploy ang Amerika ng isa pang Typhoon missile system sa Pilipinas. Sa report ng Defense News, pinaghandaan na raw ng US Indo-Pacific Command o Indo-PACOM ang deployment ng ikalawang battery ng Typhoon Mid-Range Capability o MRC missile system sa rehiyon. Wala pa namang kumpirmasyon kung sa Pilipinas ito dadalhin. Pero bukas daw ang AFP rito. Abril nung nakarang taon nang ipadala ang unang Typhoon missile system sa Pilipinas bilang bahagi ng Salaknib at Balikatan exercises. The more, the merrier, no? So the more assets that we have, the more also that we are able to train more personnel on our part. So, tinatanggap po natin ito willingly. Matapos batikusin, kinansela na ang planong gastusan ng kalahating bilyong piso ang aesthetic na pailaw sa Mayon Volcano. Ayon sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, hindi natuloy ang procurement dahil sa ilang issue mula sa mga stakeholder at government agencies. Hindi na idinetangye pa ang mga issue pero inulan ng batikos online ang naturang proyekto. Kabilang sa mga tutuloy ang Diocese of Legazpi. Anila, hayaan na ang natural na ganda ng Mayon.
Panggulo lang daw sa wildlife kung paiilawan pa ito. Arestadong dalawang nagpanggap na taga Bureau of Customs dahil po sa pangingikil. Ayon sa biktima, nagkaroon ng bidding ng tonelagang tanso sa Customs na nagkakalaga ng halos 100 milyong piso. Nagbayad daw ang biktima ng higit 4 na milyong piso para makuha ang bidding. Parang legit daw ang kanilang mga nakausap dahil nakapasok pa sila sa Customs at pinakilala sa ilang empleyado. Pero bigla raw naglaho mga suspect nang makuha ang pera. Sinubukan mulit mangikil ng mga suspect pero dito na kinasa ang entrapment operation. Naharap sa estafa at falsification of documents sa mga peking BOC staff. May isa pang kasabwat na ngayon hinahanap. Abangan, Miley Cyrus at 17 may bagong album habang magko-concert naman ang MNL48. At photo booth snaps ng NCT members na sina Taeyong at Jaeyoon pinusuan ng fans. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tuloy pa rin sa panliligaw ng mga botante ang mga kandidato sa pagkasenador para sa Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Sa Malolos, Bulacan, nanuyo ng mga botante si dating Senador Kiko Pangilinan ngayong araw. Binigyan diin niya ang kahalagahan ng pagbili ng direkta sa mga magsasaka para bumaba ang presyo ng mga pagkain. Ang kaalyado niyang si dating Senador Bam Aquino, mga vendor ng chicharon ang hinarap sa San Rafael, Bulacan. Ipaglalaban daw niya ang pagbaba ng presyo ng mga raw material ng iba't ibang produkto para mapanatiling abot kaya ang pagkain at mapalago ang kita ng maliliit na negosyo. Ang pambato ng PDP na si Senator Bongo nagtungo sa Parañaque at nakipagkita sa mga senior citizen. Pangako niya ang patuloy na pagsusulong ng benepisyo para sa mga lolo at lola. Sinuyod naman ng TV host na si Willie Revillame ang Maynila. Nag-motorcade siya sa iba't ibang bahagi ng lungsod at namigay ng mga t-shirt at jacket. Binisita naman ng independent candidate na si Ariel Querubin ang halos 200 pamilyang nasunugan sa Barangay Cruz Naliga sa Quezon City. Nanawagan siya na pairali ng bayanihan sa oras sa mga ganitong sakuna. Nagpunta naman sa Bacoor, Cavite ang manok ng alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Camille Villar. Isinusulong niya ang programang Work From Home sa mga buntis sa ilalim ng Pregnant Women Welfare Act. Ang kanyang kaalyado na si Benher Abalos, nagpahayag naman ng suporta sa digitalization ng mga transaksyon at serbisyo ng gobyerno para mapaikli ang proseso. Posible raw ito gaya ng ipinatupad niya sa Mandaluyong noong siya'y alkalde. Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Pangilinan, News 5. May back-to-back comeback sa music scene ang iba't ibang artists. Kabilang na riyan ang American pop singer na si Miley Cyrus. Ni-reveal na ang artwork para sa kanyang upcoming 9th studio album na Something Beautiful. Sa May 30 na ilalabas ang album featuring ang 13 niyang original songs. Ngayon pa lang, available na yan para sa pre-order. Maglalabas din ng album ang K-pop group na 17. Bahagi yan ng kanilang 10th anniversary. Involve ang lahat ng 13 members, kabilang na si Jonghan na sumalang sa recording bago ma-enlist sa military. To be announced pa ang title ng album na ilalabas naman this May. Sa P-pop naman, muling mapapanood live performance ng idol group na MNL48. Magsasama-sama sila sa Reboot and Rise 2025 concert sa Quezon City sa April 26. Ito na rin ang kanilang send-off sa ilan nilang graduating members. Meron pang special appearance ang unang international unit ng AKB48 na Quadlips. Pinupusuan naman ng NCTzens ang latest Jaeyoung moments.
Nag-post sa IG si Taeyong ng ilang cute photo booth snaps nila ni Jaehyun na parehong nasa military. Sa December 2025, inaasahang madi-discharge si Taeyong habang next year pa si Jaehyun. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid. May Neyong, may Taeyong. Diba? At least tama siya ng pronunciation. Oh, yes. Pero pang Junhong, ano ba yun? Jungkook naman ata yun. Parang namimiss mo na si Jungkook. Si V na. Oh. So, tapusin natin to. Pero congratulations kay Miss Mean. Perfect kanina. Sa akin na binigay talaga. Nahirapan talaga sa'yo sila, Tony. Yan po ang 45 minuto pag-iwan sa aking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.